Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 116 hanggang 120. At George YouTube channel. Kabanata 116. Sino ang gwapong ito? Tumingin si Carol kay Bernard na may kaaya-ayang ngiti. Driver namin siya, sagot ni Rose na nakatitig kay Sarah at David. Ang pangalan niya ay Bernard. The driver. Hindi makapaniwala si Sarah. Akala niya ay parehong mag-asawa sina Bianca at Bernard. Ganon din ang naisip ni David. Ganyan ba kaguwapo ang mga driver? Pilit ngumiti si Bernard sa kabila ng tumatakbo sa isip niya. Bernard. Teka. Ngayon lang nakilala ni David si Bernard. Nakilala kita dati di ba? Ikaw ang pizza guy na nagligtas sa akin. Nagulat ang lahat sa narinig. Hindi ako nakapagpasalamat ng maayos noon, kumakbang si David at buong pasasalamat na tumingin kay Bernard at hinawakan ang kanyang mga kamay. David. Tanong ni Albert. Anong ibig mong sabihin niligtas ka niya? Yun. Hindi alam ni David ang sasabihin. Kanina lang, sabi ni Bernard, nahulog siya sa bangin. Nandoon lang ako, kaya sinaloko siya at hinayla pabalik. Ito. Labis na nagulat si Albert nang marinig iyon. Nagulat din si Sarah. Taglit na sinulyapan ni Bianca si Bernard sa medyo positibong liwanag. Nang tumingin ito sa kanya ay mabilis itong tumingin sa ibang lugar. Hindi ko alam na may nangyaring ganito, ipinatong ni Albert ang kamay niya sa balikat ni Bernard. Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan. Bakit hindi ka sumama at sumali sa maraming kumpanya? Babayaran kita ng maayos. Ngumuso si Bianca at hinawakan ang kamay ni Bernard. Siya ang pag-aari ko. Tinasabing kinuha siya nito. Tumingin si Albert kay Rose na parang nagtatanong kung ano ang nangyari. Meron silang kaunting history. Awkward na sabi ni Rose. Anyway, kumuha tayo ng litrato. Tinubukan niyang i-divert ang topic. Pagkatapos ng mahabang photo session kasama si Rose Campbell, may mga pamilyar na mukha ang pumasok sa paningin ni David. Lahat sila ay mga kaibigan ni David sa paaralan, kaya sila rin ay mga junior ni Sarah. Nakilala rin ni Sarah ang ilan sa kanila, ngunit ang buong atensyon niya ay kay Aubrey. Bakit siya dumating? Napatingin siya kay David. Inimbitahan mo ba siya? Bakit ko naman siya iimbitahan? Naging balisa si David kahit wala naman siyang ginawang masama. Ang presensya pa lang ni Aubrey dito ay napaisip siya kung may balak na naman ba siyang gumawa ng kalokohan. Sabihin kay Jason na kunin siya. Natatakot ako na baka may plano rin siyang masama sa pagkakataong ito. Tumigas ang panga ni Sarah. Hindi. Ako mismo ang nagbabantay sa kanya at magpapasya kung ano talaga ang relasyon ninyong dalawa. Karamihan sa mga kaibigan ni David ay nag-wish sa bagong kasal at bumulong sa tenga ni David na nagsasabing isa siyang maswerteng bastard na naka-jackpot at kung ano-ano pa. Maya-maya, si Aubrey na. Nakangiti siya sa kabila ng nararamdaman niya sa kasal. Taglit niyang tiningnan ang kanilang mga singsing sa kasal at sinabing, pinalayas ako ng pamilya niyo, ngunit nakahanap ako ng trabaho na may sariling talento. Tapos pinalis ako ng manager nang hindi man lang ako binibigyan ng dahilan. Nawala ko ang aking mobile, ang aking pitaka, at ako ay naninirahan at natutulog sa kalye nitong nakaraang 2 araw at gabi. Salamat sa inyong dalawa. Inaasahan ko talaga na maging matagumpay ang iyong pagsasama gaya ng buhay ko sa lansangan. Nag-poker face si Sarah, pero bahagyang napangiwi si David. Tinasabi sa akin ng aking isipan na mamaalamos o ibenta ang aking katawan at kumita ng mabilis, patuloy na pagsasalita ni Aubrey, ngunit ang aking puso ay malayo sa gayong mga kaisipan. Wala akong kahit anong pulubi o prostitute gene sa akin. Mayroon akong mga gene ng isang mandirigma, kaya lalaban ako hanggang sa mabawi ko ang tunay kong kalayaan. Tapos ka na ba? Walang pakialam na sabi ni Sarah. Isa pa, tinignan ni Aubrey si Sarah sa mata. Ang insidente sa rooftop. May kasalanan talaga ako doon. Inosente talaga si David sa sinasabi niya. Napunta lang siya sa rooftop dahil bina-blackmail ko siya.
Bahagyang nanlaki ang mata ni Sarah sa sinabi ni Aubrey. Hindi rin ito inaasahan ni David. Bakit umamin si Aubrey tungkol sa lahat ng nangyari sa rooftop incident? Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo, Mrs. Sarah Jones, sabi ni Aubrey at saka lumapit bago bumulong sa kanyang tainga, hindi siya kasing linas, tapat, at kagalang-galang gaya ng iniisip mo. Napakalapit niya sa isang partikular na babae, and guess what? Nakita ko siya sa tore na ito habang paakyat ako, kaya kung ako sa iyo, hindi ko hahayaang malayang makipagkita at makipag-usap sa mga babae ang asawa ko. Magalang siyang ngumiti. Anyway, bukas niyang sabi para marinig din ni David, hangad ko sa inyong dalawa ang isang matagumpay na buhay mag-asawa. Isinantay ko ang galit ko at pumunta dito para lang sabihin ang mga salitang ito. At pagkatapos, umalis na sa kanilang paningin si Aubrey. Hindi matanong ni David si Sarah patungkol sa ibinulong sa kanya ni Aubrey sa tenga. Gayunpaman, patuloy niyang sinulyapan si Sarah. Pinalaan na kita. David, sabi ni Sarah sa mahinang boses, kapag nahuli kitang may kasamang ibang babae mula rito, pagsisisihan kita at ang buong pamilya mo na nakipag-ugnayan sa pamilya Jones, naiintindihan mo ba? Ako. Anong ginawa ko ngayon para babalaan mo ako ng ganito? Hindi maiwasang magtanong ni David. Sabihin mo lang kung naiintindihan mo ang mga salita ko o hindi. Naiintindihan ko. Mabuti. Panatilihin ang mga salitang iyon sa iyong isip, puso, at kaluluwa. Wala akong ine-expect na maganda mula sa iyo, pero huwag lang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa imahe ko o ng aking pamilya. Oo, okay. Hindi pa rin masabi ni David kung ano ang eksaktong ibinulong ni Aubrey kay Sarah. Gayunpaman, muli niyang hinawakan ang kamay ni Sarah at sinabi, ngayon, asawa mo na ako. I vowed to be faithful to you, kaya hindi ako titingin sa ibang babae. Ipinapangako ko. Nanatili pa ring poker face si Sarah. Hindi siya tanga o inosente para paniwalaan ang isang tao sa kanilang mga salita lamang. Marahan niyang hinayla ang kamay niya at sinabing, hindi na kami nagpapapost ng litrato, kaya hindi na kailangang hawakan ang kamay ko. Bahagyang napaawang ang bibig ni David. Samantala, bumaba si Aubrey sa hagdan patungo sa pinakataas na palapag. Hinarang ni Matthew ang daraanan niya na ikinakunot ng noo niya sa inis. Sino ka? She glared at him, but he smiled amusedly at hinawakan ang kamay niya. Hinayla ni Aubrey ang kamay niya bago sinampal ng malakas sa mukha si Matthew. Nakangiti pa rin si Matthew. Ang creepy mong bastard, dinaanan siya ni Aubrey, pero hinawakan ni Matthew ang kamay niya at pilit siyang hinayla palapit at hinalikan sa labi. Tinubukan niyang umatras, ngunit hinawakan nito ang likod ng kanyang ulo at nanatiling nakalok ang mga labi nito hanggang sa masuffocate siya. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, binitawan siya nito. Manam, ang sarap mong strawberry kahit walang lipstick. Nagulat ako. Nadatnan niya si Aubrey na humihingal, naglalaway, at nagpupunas ng bibig habang nakangisi kay Matthew sa gulat at disgusto. Pervert kang bastard ka. Magsusumbong ako sa pulis tungkol sa ginawa mo. Ilalagay ka nila sa likod ng mga rehas at sisirain ang iyong buong karera. Gusto mong sirain ang career ko kapag nandito ako para mag-alok sa iyo ng magandang career, Aubrey Perez. Tanong ni Matthew. O Aubrey na lang ang itatawag ko sa iyo dahil itinakwil ka na ng iyong ama. Nagulat si Aubrey at napaatras bago sumimangot. Sino ka? Ako. Si Matthew Lopez. Ang tugon ni Matthew ay nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay yumanig sa kanyang kaibuturan at nagsilang ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Magiging personal assistant kita, Aubrey. Kabanata 117. Ang araw ng kasal ni Sarah at ang lahat ng mga kaayusan na ginawa ng pamilya Jones para sa mga bisita sa 77 palapag ng Jones Tower ay pinag-usapan sa media ng walang tigil sa buong araw at gabi sa ilang mga balita at entertainment channel na ang pamilya Jones alinman sa direktang pagmamay-ari o kasosyo. Sa ika-77 palapag, personal na nakipag-usap si Albert Jones sa mga bisitang pumunta sa kanyang silid at nag-alok sa kanila ng anumang tulong kung kinakailangan, sa pera man o sa iba pang paraan. Sa 7th floor, ganoon din ang ginawa ni Carol. Nagbayad siya ng maraming pautang ng mga bisita.
Lalo na sa mga inimbitahan ni na Roland at Claudia, kaya walang tigil na pinupuri ng mga taong ito sina Claudia at Roland at ang pamilyang Jones habang sila ay nasa Jones Tower at kahit pauwi na sila. Lahat ng nakarinig ng kanilang kwento ay talagang naiinggit sa swerte ng mga taong ito. At gusto rin nilang makilala sina Claudia at Roland dahil maaari silang makatanggap ng katulad ng mga pagpapala sa hinaharap. Hanggat ang pamilya Jackson ay kamag-anak sa pamilyang Jones, magkakaroon pa ba ng katapusan ang gayong mga pagpapala? Para sa bawat 7 palapag, naghihintay ang mga masaganang kurso sa pagkain. At ang mga bisita ay pinahintulutang manatili sa tore hanggang alas 8 ng gabi, ngunit ang pinakamagandang bahagi ay nabigyan silang lahat ng mga regalo sa kanilang paglabas ng tore. Ang bawat bag ay may mga mahahalagang bagay na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Tunay, maging ang mga reyna at mga hari ay maiiwan sa pagkamangha kung sila ay dadalo sa kasal ng pamilya Jones. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam na kahit na ang pamilya Jones ay gumastos ng milyon-milyon para sa kasal, ito ay napakababa pa rin kaysa sa halagang kikitain nila araw-araw. Sa katunayan, ito ay mas mababa kaysa sa halagang kinikita lamang ni Carol bawat linggo. Ang tanging tao na dumalo sa kasal at lumabas nang hindi kinuha ang mga bag ng regalo ay si Emma Lawrence. Bumigat ang kanyang puso sa pag-iisip na hindi na niya makikilala si David kahit kailan niya gusto. Hindi rin niya magagawang ipagdiwang ang kanyang kaarawan tulad ng dati. Ang buhay mismo ay nadama na hindi kailangan, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang pakiramdam na ito. Ang pag-aalala tungkol kay David ay walang kabuluhan, sinabi niya sa sarili, kahit na may suot pa ring malungkot na mukha. Dapat mag-focus ako sa future ko. Hindi tulad ni Emma, malaki ang nakinabang ng kanyang kapatid na si Paul sa pagpunta sa kasalan. Si Matthew, gaya ng ipinangako, ay binigyan siya ng BMW XM na nagkakahalaga ng halos 160,000 dolyares. Napalingon si Paul nang makita niya ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, nakita rin niya ang kotse ni Matthew. Isang custom-made na BMW Nazca M12 na nagkakahalaga ng 6.8 milyong dolyar na may pinakamataas na bilis na malapit sa 250 milya bawat oras at lakas kabayo na higit sa 800. Ito ay isang kotse na komportibleng makakalaban sa napakabilis na Ferraris. Bukod dito, isa lamang ito sa maraming sasakyan na pag-aari ni Matthew. At umalis si Matthew kasama si Aubrey sa kotseng ito ng Nazca M12. 2 gabi lang ang nakalipas, ninakaw ni Paul ang mobile ni Aubrey dahil mukhang miserable ang kalagayan nito, pero ngayon, nakasakay na siya sa kotse ni Matthew. Tunay nga, walang nakakaalam kung ano ang nakatakdang kapalaran para sa kanila. Kung sasabihin ng ilan kay Paul na lalabas siya sa tore ng kasal at magdadala sa bahay sa isang bagong kotse. At may mga Regalong bag na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 hanggang 30,000 dolyar. Sa ngayon, natutunan ni Paul kung ano ang pinaniniwalaan niyang isang napakahalagang aral. Ang mayayaman ay talagang nakatira sa ibang mundo. Hanggang ngayon, nagnanakaw ako ng mga mumo sa mga lansangan, pero ngayon, sa pakikasama lang sa mga mayayaman, kumita na ako nang hindi man lang nag-aalala tungkol sa buwis. Sobra pa rin ang kotseng ito para sa akin ngayon. Kung tatanungin ako ng mga kaibigan ko kung saan ko nakuha, hindi ko masasabi sa kanila, pero hindi ko rin ito maibebenta, baka magalit ito kay Matthew Lopez. I guess itatago ko ito sa isang lugar na ligtas. Pagkatapos ng alas 8 ng gabing iyon, halos lahat ng bisita ay pinaalis. Tanging ang pamilya Jackson, pamilya Jones, at ang pamilyang Campbell ang naruroon. Natuwa ako, salamat sa iyo, sabi ni Rose Campbell kina Albert at Carol. Ang kanyang anak na babae at manugang ay hindi mukhang masaya tulad ng kanyang ginawa, marahil dahil sila ay pagod. Sana dinala ko lahat ng pamilya ko dito. Gusto sana ng mga apo ko na tuklasin ang tore na ito. Ito ay isang mas mahusay na karanasan kumpara sa kung ano ang nakikita mo sa mga shopping mall. Natutuwa kaming nagustuhan mo, nakipagkamay si Carol kay Rose. Noon pa man gusto kitang makilala, pero lagi akong abala, at dapat naging abala ka rin. Pero sa wakas nakilala kita ngayon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga alaalang pinagsamahan natin. Nako, ganoon din ang nararamdaman ko. Kung ang iyong asawa ay nangangailangan ng sinumang kapareha para sa kanyang paggawa ng pelikula, sabihin sa kanya na maaari niyang palaging tawagan si Albert. Oo naman.
Talagang ihahatid ko ang balitang ito sa kanya. Tapos, see you later. Pagkaalis ng pamilya Campbell, lumayo si Carol. Lumingon si Albert para harapin ang pamilya Jackson. Pagod na pagod si Claire at mukhang magaan na baka makatulog siya anumang segundo. Iniisip pa rin ni Harold si Bianca Campbell dahil labis siyang nahuhumaling sa kagandahan nito. Buong atensyon pa rin ni na Claudia at Roland si Albert at hindi sila mukhang pagod gaya ng kanilang mga anak. Maaari kayong magpahinga ng 4 sa ika-76 na palapag para ngayong gabi at uuwi sa susunod na umaga, sabi ni Albert. Opo sir. Mabilis na umalis ang 4 sa eksena, naiwan si Albert na mag-isa sa rooftop. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tumangala si Albert sa mga bituin. Ang kasal na inaabangan ko. Kanina pa. Naganap na rin sa wakas. Narinig niya ang pagbuntong hininga, pakiramdam niya ngayon lang ay maraming pasanin ang tumakas sa kanyang dibdib. Maraming bagay ang kailangang gawin, ngunit huwag nating madaliin. Naghintay ako ng ganito katagal, para makapaghintay ako ng kaunti pa para maayos na ang lahat. Samantala, sa ika-77 na palapag. Sa VVIP room na 0, na pinalamutian ng magandang mga bulaklak na nagbibigay ng sariwa, kahangahangang halimuyak na madaling makapagpataas ng mood ng isang tao. Nakaupo sina David at Sarah sa isang napakalaking kama na pinalamutian ng mga rosas at puting bulaklak na jasmine na nagbibigay ng napakasarap na amoy. Bilang ganap na baguhan na siya, ang puso ni David ay tumibok ng napakabilis. Kabanata 118. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni David. Hindi pa rin siya makapaniwala na pinakasalan niya ang pinakamagandang babae sa paaralan at ngayon ay nakaupo sa parehong kama nito, naghihintay na sunggaban siya nito at may gagawin. Ngunit siya ay literal na walang karanasan, kaya hindi niya alam kung paano magpatuloy. Dahan-dahang inabot ang kamay nito at pumatong sa hita niya. Tinulyapan siya ni Sarah na medyo malamig ang tingin. Kasal na tayo, pero paano mo ako mahahawakan ng ganito? Mabilis na binawi ni David ang kanyang kamay, ngunit tumingin siya sa kanya na may nalilitong ekspresyon. Ako, hindi niya alam ang sasabihin. Paano pa siya dapat hawakan? Akala ko maghihintay ka, pero nagmamadali ka, sabi ni Sarah. Parang wala kang pinagkaiba sa karamihan ng mga lalaking nakilala ko. Lahat sila ay humanap ng pagkakataon para hawakan ako. Ang pinagkaiba lang ay naghintay ka hanggang sa ikasal tayo. Hindi totoo yan, sinubukan ni David na magsalita, pero itinaas niya ang kamay niya. Huwag mong subukang ipaliwanag ang iyong sarili dahil mas lalo kang magmumukhang tanga, sabi niya. Tandaan mo lang ito. Kasal na tayo, pero wala tayong masyadong alam sa isa't isa. Subukan nating kilalanin ang isa't isa sa sarili nating bilis, at kapag komportable na tayo sa isa't isa, sigurado akong magkakaisa tayo ng walang anumang issue. Anong masasabi mo? Ano ang masasabi? Parang napagdesisyonan mo na, sagot ni David na medyo may pagkapurol. Gustuhin mo man o hindi, kailangan mong tiisin, dagdag pa ni Sarah. Masyado akong malihim pagdating sa pribadong buhay ko, kaya hindi madali para sa akin ngayon ang biglang magbahagi ng buhay at mga sekreto ko sa ibang individual na hindi ko lubos na pinaniniwalaan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni David. Oo, may pagdududa pa rin ako sa kainosentehan mo, kahit na sa pag-amin ni Aubrey ay prangka si Sarah. Maaaring inosente ka tungkol kay Aubrey, ngunit maaaring may iba pang bagay na itinatago mo. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa kanila, kaya putulin silang lahat ngayon. Kung magpapatuloy ka sa mga bawal na relasyon pagkatapos ng kasal, hindi kita bibigyan ng anumang pangalawang pagkakataon. Hindi ko kaya. Ibinaba ni David ang kanyang ulo at nakakaawang ngumiti. Habang papasok sa silid na ito, nakakaloko niyang naisip na yakapin si Sarah at paligayahin ito, ngunit ang tanging nakuha niya ay isang lecture sa unang gabi pagkatapos ng kasal. Tila naayos na ni Sarah ang kanyang isip tungkol sa pagkakaroon niya ng ilang uri ng relasyon sa ibang babae maliban kay Aubrey. Ngayon, mas may ideya na si David kung anong uri ng mga salita ang maaaring ibinulong ni Aubrey kay Sarah. Bumangon si David sa kama at pumunta sa sofa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sarah na medyo naiinis. Tapat na ang espasyo para matulog kaming dalawa sa kama na ito. Siguro, pero hindi tama na matulog sa iisang kama bago tayo maging handa.
Hindi man sanay matulog si David sa sopa, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang matulog. Napakalambot ng sopa at hindi na niya kailangan ng unan. Natulog na rin si Sarah. Sa labas ng kwarto nila, nakatayo si Carol, nangungumuya ng gum. Inaasahan ko na maaaring mangyari ito, ngunit ito ba ay para sa kabutihan? Maaaring hindi nila nararamdaman ang pagmamahal sa isa't isa sa ngayon, ngunit kapag nagawa na nila ito, automatiko na nilang mararamdaman ito. At muli, mahigit 50 beses na silang naghalikan para sa mga larawan. Wala na ba silang naramdaman sa isa't isa pagkatapos ng lahat ng iyon? Kung hindi talaga nila gagawin, pahihirapan nila ang buhay ko. Kasabay nito, sa unang 10 palapag ng tore, personal na nagdiwang si Albert kasama ang daang sniper matapos nilang matagumpay na maprotektahan si David. Ang sabi, nagpakita lang siya at binati sila bago umalis. Ang mga sniper, na hindi karaniwang magkakasundo sa labas ng kanilang propesyon, ay nabigla sa pagiging mabuting pakikitungo ng pamilyang Jones at masayang nasiyahan sa mga sandaling magkasama. Noong gabi ring iyon, pumunta sina Aubrey at Matthew sa kanyang villa na nasa labas ng lungsod. Dinala siya nito sa kwarto niya at inihagis sa kama. Habang inaalis niya ang butones ng short niya, itinaas niya ang kamay niya. Maghintay ka. Pumayag akong matulog sa iyo, ngunit pagkatapos mong gawin ang sinabi ko sa iyo. Umunat ang noo ni Matthew. Nangako ako sa iyo na gagawin ko. At ako ay isang tao ng aking salita. Ang mga pangako ay hindi ibig sabihin ng tae sa akin. First, umupo si Matthew sa kama. Kaya, hindi natin gagawin ito ngayong gabi. Alam kong gusto mo akong gamitin para makapunta kay Sarah, kaya gagamitin kita para masecure ang kinabukasan ko, diretsyong sabi ni Aubrey. Ito ay give and take. Nagsisimula na akong magustuhan ang katapangan mo, tinaas ni Matthew ang kamay niya at hinawakan ang buhok niya. Hindi niya ito ginasto, ngunit nagsawa siya rito. Ito ay madumi. Dapat kang pumunta at maligo. Sa ibang kwarto ako matutulog, sabi niya at umalis nang hindi lumilingon, napabuntong hininga si Matthew. Ilang araw na siyang naninirahan sa mga lansangan, ngunit tiwala pa rin siya sa kanyang sarili. Kung magaling siya bilang personal assistant ko, baka gawin kong permanente ang post niya. Binigyan siya ni Aubrey ng 3 kondisyon bilang kapalit ng pagpayag na matulog kay Matthew. Una, dapat niyang protektahan siya mula sa lahat ng pinsala at gumawa din ng bank account para sa kanya at magdagdag ng $10 milyong dito. Pangalawa, hindi niya dapat pinipilit na makipagtalik sa kanya. Pangatlo, dapat niyang hayaan siyang magtrabaho bilang kanyang personal assistant nang hindi bababa sa 1 taon, at pagkatapos ay malaya siyang umalis kung gusto niya. Sumang-ayon si Matthew sa 3 kondisyong ito. Ang pagbibigay sa kanya ng $10 milyong ay walang halaga sa kanya. At kumpiyansa siya na magustuhan siya nito at gusto niya ito sa tamang panahon. Ngunit ang tanging inaalala niya ay kung ano ang magiging reaksyon ni Albert pagkatapos malaman na ginawa niyang personal assistant si Aubrey. Siya ay karaniwang nananatili sa loob ng mga hangganan na itinakda niya para sa kanyang sarili. Ngunit kung ang isang tao ay nagtulak sa kanya ng masyadong malakas, ang impyerno ay lalampas sa mga limitasyon ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman mahirap hulaan kung ano ang magiging reaksyon ni Uncle Albert. Marahil, ako ang dapat na mag-break ng balitang ito para sa kanya. Tignan natin kung paano ito mangyayari. Kabanata 119. Sa parehong gabi ng araw ng kasal, sa rooftop ng Reed Tech Company, nagpatuloy si George sa pag-inom, sa kabila ng pagsisikap ni Bob na pigilan siya. Dapat kang tumigil, boss, babala ni Bob. Masyado ka nang nakainom. Kung magpapatuloy ka sa ganito, masusuka ka. Tulala. Umiinom ako dahil masaya ako, kaya hindi masakit kahit uminom ako hanggang madaling araw, bulalas ni George at nilagok ang alak. Ha? Nangyari ang kasal ko mga 60 years ago, at hindi ko na matandaan ang nangyari noong gabing iyon. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Bob. Nakita ko na ang lahat ng makikita sa katawan ng isang babae bago ang kasal mismo, sabi ni George na medyo nagi-guilty. Kilala ko ang asawa ko bago ikasal, kaya wala na kaming makikitang dalawa pagkatapos ng kasal. Kaya siguro palagi kaming nag-aaway. Para kaming lovebirds bago magpakasal, pero may nagbago pagkatapos ng kasal. Nawala ang lahat ng kilig, at ang buhay ay nakakaramdam ng pagkabagot.
Nauwi kami sa hiwalayan sa bandang huli para sa mga kadahilanang parang napakatanga ngayon. Ikinalulungkot kong marinig iyon, Ginoo, hindi alam ni Bob ang tungkol dito hanggang ngayon. Kumuha siya ng wine glass at nagsimulang uminom. Tumingin si George kay Bob nang hindi kumukurap. Ikaw ba ay birhen? Nabuhusan ni Bob ang alak. Patawad. Tinanong kita kung virgin ka ba o hindi. Bumilis ang pulso ni Bob. So, hindi ka? Umiling si Bob. Tinasabi ko sa iyo. Ang iyong buhay mag-asawa ay magiging magaspang at boring sa simula. Paumanhin, boss, ngunit sa tingin ko ay hindi ka tama. Kung magpakasal ako sa isang mabuting babae, bakit hindi ko ma-enjoy ang pagbabahagi ng buhay sa kanya? Katwiran ni Bob. Kapag nakatikim ka ng matapang na tsaa ng maraming beses, gusto mo ba ng mas malambot na bersyon ng tsaa pagkatapos? Tanong ni George. Kapag napanood mo na ang napakaraming pelikula na nagkaroon ka ng kakayahang hulaan kung ano ang susunod na mangyayari sa isang bagong pelikula, masisiyahan ka ba sa pelikula? Sa parehong paraan, kung nakikipagtalik ka bago magpakasal, sa palagay mo ba ay masisiyahan ka sa lahat ng maibibigay ng iyong asawa? I'm afraid na hindi pwede dahil corrupted product ka. Ako din. Ang kasal ay talagang para sa mga birhen. Sa mga araw na ito, wala nang maraming 20 taong gulang na mga birhen. Naisip niya ang kanyang apo. Lahat tayo ay nagsisimulang magkaroon ng kakaibang makalaman na damdamin kapag tayo ay nasa 13 o 14. At sigurado ako na si David ay maaaring magkaroon ng katulad na damdamin, ngunit pinanatili niyang dalisay ang kanyang sarili hanggang sa kasal. Espesyal talaga siya. Parang inosente din si Emma. Sana kahit papaano ay magkakasama sina David at Emma, ngunit mukhang hindi na iyon posible. Maaaring natulog na si David kay Sarah ngayon. Medyo nagkamali si George kay David. Hindi naman sinasadya ni David na panatilihing malinis ang kanyang sarili, ngunit hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataong makasama si Aubrey nang makipag-date siya rito. Si Aubrey ang naglagay ng kondisyong sex after marriage. Kung hindi, ang dalawang iyon ay matagal nang magkasama sa isang kama. Hindi tulad ni David. Gusto lamang ni Emma na pigilan ang kanyang sarili na makilala ang sinumang lalaki dahil noon pa man ay gusto niya si David at walang gustong pakasalan ang iba kundi siya lamang. Kung gusto mong magpakasal sina Emma at David, bakit mo siya hinayaang magpakasal sa isang taong nagbuntis bago ang kasal? Tanong ni Bob. Paano kung hindi maganda ang pakikitungo niya kay David? Hindi na kailangang sabihin paano kung, sinabi ni George nang may katiyakan. Malamang na hindi mamahalin ni Sarah si David gaya ng pagmamahal niya sa namatay niyang kasintahan. Nagulat si Bob. Bakit ka umiinom, sinasabi mong masaya ka? Kung may mas mabuting paraan para makalimutan ang sakit, sabihin mo sa akin, sagot ni George. Sagot ni Bob nang may katahimikan. Dahil sa kung paano biglang kumuha si Sarah ng mga bodyguard para protektahan si David isang araw bago ang kasal. Malamang na alam niya na si David ay nasa panganib, marahil mula sa isang taong kinaiinisan niya. Gayunpaman, ang pag-iisip na maaaring si Matthew iyon ay hindi man lang sumagi sa isip ni Bob dahil medyo malapit ang pamilya Jones at Lopez. At si Matthew din ang naging man of honor nung kasal ni Sarah. Boss, sinubukan kong sundan si David kahit saan hanggang ngayon, sabi ni Bob, ngunit hindi na ito magiging posible mula rito. Kakailanganin nating magpadala ng isang tao sa loob upang manatiling updated tungkol sa sitwasyon ni David. Maghanap ng taong angkop, sabi ni Bob. Oo, boss. Sa bahay nila Betty. Dumating si Jason dito bandang 12:00 ng gabi. Si Betty lang ang nasa bahay, dahil umalis na ang kasambahay. Nakalok ang pinto sa labas. Pinuksan niya ito gamit ang isang master key at pumasok. Gising na gising si Betty at may hawak na kutsilyo sa kamay. Nagkaroon din ng isang baril sa ilalim ng kanyang unan. Ipinadala ako ni Sir Albert, mahinahong sabi ni Jason, at inilapag ni Betty ang kutsilyo. Nais niyang bigyan ka ng pinakamahusay na paggamot dahil kamag-anak ka na rin ngayon sa pamilyang Jones. Matindi ang pakiramdam niya na responsibilidad niyang ibalik ka sa mabuting kalusugan. Inilabas niya ang isang blankong tseke na pinirmahan ni Albert. Pinandilatan ni Betty si Jason habang ibibigay na sana sa kanya ang tseke. Sabihin sa iyong sir na maaari niyang itulak ang tseke kung saan man niya gusto sa kanyang katawan. Nagulat si Jason.
Iyan ba ang iyong mga huling salita? I-lock ang pinto kapag umalis ka, dagdag niya. Sige. Lumabas si Jason at nilock ang pinto bago sumakay sa kanyang sasakyan. Tinawagan niya ang numero ni Albert at sinabing, tumanggi siyang kunin ito, Ginoo. Gusto mo pilitin ko siya? Hindi. Kung hindi siya makikinig sa atin, kailangan nating ibigay ang trabahong iyon kay David. Baka gumana iyon. Natapos ang tawag. Tumayo si Albert sa gilid ng rooftop ng Jones Tower. Hindi ko gets. Bakit gusto niyang mabulok sa lugar na iyon kung ang anak niya ay nag-e-enjoy sa buhay niya kasama ako? Hindi ba siya galit at selos? Bakit mo gustong ilagay ang may sakit na babaeng iyon sa aming estate? Lumapit si Carol mula sa likuran niya. Marahil, masyado kang nagtrabaho nitong mga nakaraang araw, hindi ka nag-iisip ng maayos. Napatingin si Albert kay Carol na naka-poker face. May sakit man o wala, parte na rin siya ng pamilya namin ngayon, tulad ng sanggol sa tiyan ni Sarah. First, nabitawan ni Carol ang baso ng alak sa kanyang kamay, kaya nahulog ito mula sa rooftop at nagkapira-piraso pagkatapos tumama sa lupa. Si David ay parang basong iyon. Kung gagamitin natin siya ng maayos, gagawin niya ang dapat niyang gawin. Kung hindi tayo, mabibiyak siya gamit ang isang slip ng kamay. Gusto mo bang dumaan muli sa masamang yugto ang anak natin? Walang sinabi si Albert. Ilayo mo na lang sa kanya ang nanay ni David. Kami ang dapat niyang pakinggan, hindi siya, palagay ni Carol. Hindi siya maaaring magkaroon ng dalawang Panginoon na gumagabay sa kanya. So, sabi mo gagabayan mo siya. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko, sabi ni Carol at naglakad na palayo. Napabuntong hininga si Albert at napabuntong hininga. Alam ko na ang gagawin niya. Malamang nasusubukan niyang balutin si David sa maliit na daliri ng kanyang anak. Tapalagay ko malalaman ko sa lalong madaling panahon kung isa ka talagang alpha o beta, David Jones. Kabanata 120. Nanginginig na nagising si David at napagtanto niyang sa sopa pala talaga siya nakatulog. Tiyak na hindi niya inaasahan na matutulog siya sa sopa sa unang gabi pagkatapos ng kasal. Kawakas nagising ka na, nakarating sa kanya ang malamig na boses ni Sarah. Nakaupo siya sa kama at wala na sa kanyang wedding gown. Nakasuot siya ngayon ng regular na damit. Ito ay isang kumikinang na asul na damit na medyo kaakit-akit. Dapat kang mag-freshen up ng mabilis. 3 araw kaming lalabas sa isang honeymoon. Lumiwanag ang mukha ni David. Agad siyang tumayo na parang spring chicken. Tama ba ang narinig ko? Mag-honeymoon tayo. Huwag kang mag-overthink, sabi ni Sarah with a plain face. Mag-honeymoon lang kami para lokohin ang publiko. Ito ay isang ipinag-uutos na bagay na ginagawa ng mga bagong kasal, tama ba? Yan ang sabi ng mama ko. Gayunpaman, hindi kami magdedamayan sa honeymoon na ito. Ano? Nagulat si Sarah, at binigyan niya ng medyo galit na tingin ang kanyang ina. Humiti lang si Carol at sinabing, gusto kong makita kayong magka-holding hand sa pagbabalik niyo from the honeymoon, okay? Alam kong pareho pa rin kayong nakaramdam ng awkward. Ngunit wala nang higit na nagbubuklod sa isang lalaki at isang babae kaysa sa pagpapalagayang loob. At hindi ko lang pinag-uusapan ang tungkol sa oras na ginugugol sa kama, kaya gugulin ang 7 araw ng maayos. Nay, hindi napigil ang magsalita ni Sarah, sobra na ang 7 araw. Mayroon akong mga appointment at mga pangako. Hayaan mong mag-alala ang iyong mga magulang tungkol sa mga bagay na iyon, mahal, mahinang sabi ni Carol. Gusto kong mag-focus ka sa asawa mo at wala nang iba. Tapos tumingin siya kay David. Ikaw rin. Hindi mo kailangang pretuhin ang aking anak na parang isang prinsesa, ngunit mas mabuting huwag mo siyang paiyakan. Yes, ma'am. Huwag mag-away sa kagustuhan ng isa't isa, dagdag ni Carol. Hindi madaling umasa sa iyong kapareha para sa isang bagay kapag gusto mong maging independent, ngunit habang tumatanda ka, marerealize mo ang halaga ng pagkakaroon ng kapareha at pamilya. Pinasag niya ang isang piraso ng omelet at inilagay sa bibig ni Albert. Hinuya niya ito nang walang problema. Nagustuhan ni David ang kanyang nakita at napangiti, ngunit naiyak si Sarah dahil hindi ito isang bagay na regular na nangyayari sa bahay. Kailan ang huling beses na ipinagluto ni Carol ang kanyang asawa at magbasa-basa ng isang piraso ng tinapay at ilagay ito sa kanyang bibig?
Maliwanag, naniniwala si Sarah na sinusubukan niyang magpakitang gilas at magmukhang cool sa harap ni David. Habang si David ay maaaring nahulog sa kanyang mga panlilinlang, si Sarah ay hindi. Bakit parang naiirite ka? Diretso ang tanong ni Carol kay Sarah, hindi tulad ng ikaw ay dumadaan sa isang regla dahil ikaw ay buntis. Nanay. Sumirit si Sarah at nilapag ang tinidor sa mesa. Ano? Nagmadali si Carol. Parte na rin siya ng pamilya namin ngayon. Kumunat ang noo ni Sarah pero walang sinabi. Ang salitang pamilya ang nagpaisip kay David tungkol kay Roland at Claudia. Bagamat hindi niya naramdaman na mamimiss niya ang mga ito, hindi rin ito masasabi para kina Claire at Harold. Ang pag-iisip na hindi makita ang kanilang mga mukha araw-araw ay medyo nakaramdam siya ng pait. Ngayon, lumipat tayo sa mas mahalagang bagay, sabi ni Albert na nakakuha ng atensyon ni David. Ang motto ng pamilya Jones ay simple. Kumita ng lahat kung ito ay paggalang o katanyagan o kahit na pahinga para sa bagay na iyon. Gamitin ang isang linggong ito para matutunan ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga negosyo ng aming pamilya mula kay Sarah. Ito ay magiging nakakatakot sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, malalaman mo ang mga bagay. Kung magaling ka, hahayaan kitang pumili ng alinmang post na gusto mo, ngunit kung hindi mo matupad ang aking mga inaasahan, ako ang magpapasya kung aling post ang dapat kong ilagay sa iyo. Malinaw ba ako? 2 beses tumango si David. Paano ang nanay ko, Betty? Kung wala ako ng 1 linggo. Maaari mo siyang kausapin sa telepono, paniniguro ni Albert. Mag-aayos din kami ng mga maids na magbabantay sa kanya 24/7. At organic food lang ang ibibigay sa kanya. Nakahinga naman si David nang marinig iyon. Nagulat din siya dahil hindi niya inaasahan na hindi lang ang pamilya Jackson ang pinapansin ni Albert kundi pati na rin ang kanyang inang si Betty. Oo nga pala, totoo bang dumalo si Aubrey Perez sa kasal at nakilala pa kayong dalawa? Tanong ni Carol na mukhang naiintriga. Oo, medyo tumigas ang ekspresyon ni Sarah. Sigurado akong galit siya sa amin, pero anong sabi niya? Tinabi niyang inosente si David, at ubiling sumagot si Sarah, at pinlano niya ang lahat sa birthday party para ma-frame siya. Oh, umamin siya. Nagulat si Carol. Ganon na ba kabilas nagbago ang isip ng mga lansangan? Haha, ibig sabihin inosente talaga si David. Tumingin siya kay Albert. Tama ka. Gaya ng lagi ko, cool na sagot ni Albert. Pagkatapos ng almusal, habang papaalis sina David at Sarah, si Albert ay naglagay ng tseke na $10,000 sa bulsa ng kamisete ni David at bamulong, maghihintay ako kung ano ang gagawin mo rito. Hindi masyadong naiintindihan ni David ang ibig sabihin ni Albert noon. Inihatid ni na Albert at Carol ang bagong mag-asawa sa elevator sa ika-77 palapag. May mga kamera sa loob, sabi ni Albert pagkapasok ng mga bata sa elevator, kaya huwag kang gagawa ng kakaiba. Namumula ang mukha ni Sarah sa galit at kahihiyan. Tatay. Mag-ingat ka, sabi ni Albert pagkasara ng pinto. Sandaling nagkatinginan sina Carol at Albert. Itinaas ni Carol ang kamay niya na parang hinihiling na hawakan niya ang kamay niya. Itinaas ni Albert ang kanyang kamay, ngunit inayos niya ang kanyang korbata at naglakad palayo. Ang tanga mo. Bulong niya. Inampis naman siya ni Carol sa likod. Kailan tayo lalabas sa isang paglalakbay? Ilang taon na ang nakalipas, di ba? Kung imasahe mo ang aking mga binti ngayong gabi, pag-iisipan ko ito, sagot ni Albert. 2 pa lang o yung pangatlo din. Ipaubaya ko na sa iyo. Nanatiling neutral ang mukha ni Albert. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.